Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Season 2, ika-32 na kabanata, kinakailangan ko pang magpalakas. Ito ang sambit ni Jae-hwan habang iniisip ang kanyang mga kakayahan. Ang mabigat na saksak ay isang katangian na bagay sa pakikipaglaban sa mga hukbo o sa maraming kaaway, dahil malawak ang sakop nito. Ngunit napagtanto niya na hindi ito epektibo laban sa iisang malakas na individual. Kailangan niya ng bagong teknik para sa mga one-on-one na labanan. Sa kanyang paligid, namataan niya sina Chung Heo, Kapitan Jahir, at Commander Yerhen Chever. Biglang isang boses ang umantala sa kanya. "Hoy, ikaw, makinig ka." Ang boses ay mula sa Castellan. Napatingin si Jae-hwan dito. "Halika, maaari bang lumapit ka pa sa akin?" Pakiusap ng Castellan. Lumapit si Jae-hwan. "Naging gulman ako. Ngunit napagmasdan ko ang lahat ng nangyari. Nagpapasalamat ako dahil nakipaglaban ka sa Soul King." Biglang hinawakan ng Castellan ang kamay ni Jae-hwan ng mahigpit. "Hoy, ano ang ginagawa mo?" tanong ni Jae-hwan. "Siguro, ngayon na ang panahon upang magbago ang Gorgon. Sana ay tanggapin mo ito." Sagot ng Castellan. Isang kakaibang enerhiya ang damaloy mula sa Castellan patungo sa kamay ni Jae-hwan. "Alam mo, parang pamilyar ka na sa akin. Nararamdaman ko ang iyong mga mainit na alaala." Pakiusap, huwag mong kalilimutan ang pagkakaroon ng pusong tao. Habang tuluyang naglalaho ang Castellan, isang marka ang umusbong sa kaliwang kamay ni Jae-hwan bilang simbolo ng kanyang bagong tungkulin. "Ang bagong Castle Lord, ayos lang ba ang lahat?" tanong ng head officer. Napalingon din si Yerhen Chever, nang makita nilang naglalakad si Jae-hwan na may simbolo sa kamay. Agad na yumuko ang lahat at nagbigay-pugay. Napagtanto ni Yerhen na ito ang huling pasya ng dating Castellan, kaya malugod niya itong tinanggap. "Ako si Yerhen Chever, binabati ko ang bagong Castellan ng Gorgon." Nabigla si Jae-hwan sa kanyang nasaksihan. Lumipas ang 2 araw ng pagkukumpuni sa mga nawasak na istruktura. Sa loob ng kaharian, hindi mapakali si Jae-hwan. "Pasensya na po, Sir Castellan," panimula ni Yerhen. "Hindi nga ako ang Castellan, sinabi ko na sa iyo. Hindi ko ito gagawin," giit ni Jae-hwan. "Dahil tila nakalimutan mo na ang iyong mga pangako, ipapaalala ko ito sa iyo," sagot ni Yerhen. Ipinaliwanag ni Yerhen ang kanilang kasunduan. Ang pangako ni Jae-hwan ay iligtas ang Castellan at patayin ang mga traidor. Ang pangako naman ni Yerhen ay tulungan siyang bumuo ng grupo para sa ekspedisyon sa Abyss. "Ang sinasabi mo ba ay responsibilidad ko na ito dahil namatay ang Castellan?" tanong ni Jae-hwan. "Parang ganoon na nga," tugon ni Yerhen. "Ang dating Castellan ay patay na. Ngunit dahil ako ang bagong Castellan at ako ay buhay pa, wala na sigurong problema, di ba? Dapat patas na tayo," hirit ni Jae-hwan. "Oo, tama ka. Kaya nga dapat mong tuparin ang iyong pangako mula ngayon, dahil ikaw na ang aming Castle Lord." "Walang hiya," bulong ni Jae-hwan. "Dapat hindi ito ang nangyari. Hindi ako pwedeng matali sa isang kaharian. Kailangan kong magpatuloy sa paglalakbay patungo sa Abyss. Pwede bang ibigay ko ang katungkulang ito sa ibang tao?" "Hindi pwede," mabilis na sagot ni Yerhen. "Ang maaari lamang maging bagong Castle Lord ay ang pinili ng Gorgon." Napaisip si Jae-hwan. Gorgon. Ang sinasabi ba niya ay ang markang ito? Pinili ba ako o nakatakda na ito? Dagdag ni Yerhen, "Hindi mo maibibigay ang titulo sa iba. Magbabago lamang ang pagiging Castle Lord mo kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan." Ang mensahe ng nakaraan inilatag ni Yerhen ang mga dokumento. "Kailangan mong pirmahan at aprubahan ang mga ito bago matapos ang araw. Inilakip ko na rin ang mga impormasyon tungkol sa iyong bagong posisyon." Nang makaalis si Yerhen, binuksan ni Jae-hwan ang drawer at nakakita ng isang gusot na papel na may marka ng ika-17 na Castle Lord. Bigla itong gumalaw at nagsalita, na ikinabigla ni Jae-hwan. "Hindi ko alam kung sino ka, ngunit binabati kita. Kung nakita mo ito, ibig sabihin ay ikaw ang bagong Castle Lord. Marahil ay iniisip mo kung paano pamamahalaan ang Gorgon Fortress. Tama ba ako?" sabi ng papel na may porma ng isang maliit na hari. "Isang mahiwagang papel? May nag-enchant ba rito?" tanong ni Jae-hwan. "Huwag kang mag-alala," sabi ng papel, "may isang bagay lang na dapat gawin ng Castle Lord, magsaya. Ang magaling na Castle Lord ay dapat marunong pasayahin ang sarili, ipaubaya mo ang kaayusan sa administrasyon, ang mga ministro para sa kabinete, at ang mga outer minister para sa labas ng kaharian.
ang labis na pagtatrabaho ay nagiging sanhi ng kontaminasyon ng espiritu. Nagpatuloy ang mensahe ng papel, huwag mong subukang baguhin ang kahit ano, ang mundong ito ay hindi na magbabago, ang kailangan ng mundo ay survival, pagkabuhay, hindi pagbabago. Sa chaos, ang mabait na Castle Lord ay ang siyang hindi gumagawa ng kahit ano. Naintindihan na ni Jae-hwan ang ibig sabihin nito, may mga taong nagsakripisyo para mapanatili ang mundong ito, isang tao na tumigil sa sariling pag-unlad para sa kapakanan ng marami. Ang desisyon ni Jae-hwan, ano po ang iniisip ninyo, aking Panginoon? Tanong ni Yerhen na kapapasok lang. Yerhen, nakapagpasya na ako, seryosong sabi ni Jae-hwan, aalisin ko na ang titulo ng Gorgon Castle Lord. Naguluhan si Yerhen, ano po ang ibig ninyong ipabatid, Ginoo? Yerhen, maaari mo bang sabihin kung ano ang ibig sabihin ng isang fortress? Ang fortress ay isang tanggulan, paliwanag ni Yerhen. Ito ay isang istrukturang militar na dinisenyo upang protektahan ang mga tao laban sa mga kaaway. Paano kung wala ng mga kaaway? Paano kung wala nang aatake sa fortress? Tanong ni Jae-hwan. Kung ganoon, wala na ring rason para magkaroon pa ng fortress o ng Castle Lord, ngunit imposible yan. Tumingin si Jae-hwan ng diretso sa kanya. Hindi ito imposible. Alam mo ba kung bakit? Dahil pag-iisahin ko ang buong chaos. Kabanata 33. Sa mundong ito ng chaos, hindi sila nagdaraos ng karaniwang libing, sa halip, ang kanilang ginagawa ay ang tinatawag na spirit recitations, isang seremonya upang tuluyang ipadala ang kanilang mga espiritong nolipol. Kung ang ordinaryong libing ay ginagawa upang gunitain ang isang taong namayapa, ang spirit recitation ay isinasagawa upang tuluyang burahin ang alaala ng namatay. Sa panahon ng seremonyang ito, ang mga tao ay walang humpay na nagkukwento tungkol sa nolipol na espiritu. Ngunit pagkatapos ng seremonya, hinding-hindi na nila muling sasambitan ang pangalan ng taong iyon. Ito ang pinakahuling regalo na kayang ibigay ng chaos sa mga espiritong nawala na. Alam nating lahat ang tungkol kay Emil Groshek, pagpapatuloy ni External Commander Yerhen Cheever. Ngunit hindi natin siya magagawa ng libingan, ang dahilan, hindi na siya umiiral sa mundong ito, wala na siyang katawan o kaluluwa, naging isa na siya sa puno ng ilusyon, ang tanging naiwan na lamang niya ay ang kanyang mga alaala, kaya sa pagtupad natin sa batas, kakalimutan na natin si Emil Groshek, at sa huling sandali ng spirit recitation, aalahanan natin siya sa huling pagkakataon, sasabihin natin ang lahat tungkol sa kanya hanggang sa wala nang matira pa. Emil Groshek, yun pala ang pangalan niya, sa isip ni Jae-hwan. Siya pala ang baliw na matandang lalaking iyon na gumawa sa kanya bilang Castle Lord. Ito ang huling na alaala ni Jae-hwan bago sila tumuloy sa seremonya. Napansin ni Jae-hwan na pinag-uusapan siya ng mga tao, lalo na ang tungkol sa kanyang murang edad. Habang kalmado siyang nakikinig, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hoy, parang masaya kang makalaban, sambit ng isang babaeng nakatingin sa kanya ng kakaiba. Hello sa'yo, ikaw ba ang bagong Castle Lord? Tanong naman ng isang lalaking lumapit sa kanya. Sa tingin ko, mabagal ka, Vice Lord ng Ladies Faith Clan, singit ni Chang Heo, naunahan ka pa ng matandang raccoon na yun mula sa Forest School Clan. Magiging interesante ito, sino ang pupustahan mo, Doktor? Tanong ng Vice Lord ng Ladies Faith. Sino ang pupustahan ko? Hindi nga ito magtatagal, sagot ni Chang Heo ng may kumpiyansa. Hinarap ni Jae-hwan ang lalaking mula sa Forest School Clan, ako ay nasa edad na 60, panimula ni Jae-hwan. 60, namana mo lang yan sa Monarch, di ba? Baka isa ka sa mga anak ng dating Castle Lord, pangungutya ng lalaki, nagbulungan ang mga tao, hindi sila naniniwalang anak siya, at ang iba ay nayayabangan sa Vice Lord dahil kahit bata pa si Jae-hwan, siya pa rin ang Castle Lord. Inaasahan kong makikilala kita ng husto, ako si Ilhan Jiang, ang Vice Lord ng Forest School Clan, sambit nito habang inaabot ang kamay kay Jae-hwan. Sa isip ni Ilhan Jiang, ito na ang pagkakataon niyang makabawi sa kahihiyang dinanas niya 10 taon na ang nakalipas. Noon, sinubukan niyang magsuhol sa mga gwardya ng Northern Checkpoint upang makapagtayo ng branch sa Gorgon, ngunit nahuli siya at inaresto. Ang dating Castle Lord ay napakahigpit at hindi siya pinagbigyan. Ngayon, dahil patay na ang dating pinuno at isang bata lang ang kapalit, inisip niyang regalo ito ng langit. Kinamayan niya si Jae-hwan at agad ginamitan ng katangiang, elite-level spatial distortion. Pumasok ang teknik na ito sa isipan ni Jae-hwan at bumungad ang 8 Gates of Hell,
isang pinto sa likod niya ang bumukas at lumabas ang ulo ng isang apoy na dragon, si Tiamat, na agad nagpakawala ng atake. Sa labas, nagtataka ang mga manunood, ginagamit na ni Ilhan Jiang ang kanyang katangian, bulong nila, hindi makapaniwalang gagamit siya ng ganoon kalakas na teknik sa isang bata. Ngayon, ano sa tingin mo ang teknik ko? Tiwalang pag-iisip ni Ilhan Jiang sa kanyang isipan, siguradong nahulog ka na sa aking ilusyon. Maya-maya lang ay iiyak ka na at magmamakaawa, at sa ganoong paraan, mapapasailalim ka sa aking kamay. Ngunit biglang nagsalita si Jae-hwan ng mahinahon, kakaiba ang teknik ng inyong pakikipagkamayan dito sa Chaos. Mas hinigpitan pa ni Jae-hwan ang hawak sa kamay ni Ilhan Jiang, ngayon, ako naman. Sa loob ng kanyang isipan, madaling tinalo ni Jae-hwan ang dragon, biglang nanginig sa takot si Ilhan Jiang nang pakawala ni Jae-hwan ang katangiang, Oblivion. Nakita ni Ilhan Jiang ang isang dambuhalang mata at isang nakakatakot na kapaligiran. Ano ito? Totoo ba ito? Hiyaw niya sa takot. Oo, ito ang totoong impyerno. Agad na napaluhod sa sahig si Ilhan Jiang, nagulat ang lahat. Paano nakawala si Jae-hwan at bakit ang mas nakatatanda ang nanginginig sa takot? Hindi sana kita titigilan dahil sa pag-insulto mo sa Castle Lord, ngunit patatawarin kita ngayon lang, magmula ngayon, dapat mag-ingat ka na palagi, pagbabala ni Jae-hwan. Ano, hanggang doon lang. Walang thrill, reklamo ni Cheongheo. Matapos ang insidente, sinimula na ang inaugurasyon, tinuruan ni Yerhen Chiver si Jae-hwan kung paano gamitin ang voice amplification. Ako si Jae-hwan, ako ang bagong Castle Lord, panimula niya. Hindi ko kilala si Emil Groshek, hindi ko alam ang mga sinabi niya o ang naging buhay niya. At wala akong pakialam kung anong klaseng pinuno siya sa Gorgon, sa totoo lang, wala akong pake. Nabigla ang madla sa kanyang pagiging prangka, alam ko namang hindi ninyo ako gusto. Iniisip ninyo kung paanong ang isang katulad ko na may mababang spiritual na lakas ay naging Castle Lord. Tama kayo, hindi ko hinangad ang posisyong ito, kusa itong nangyari, at dahil ayaw ninyo sa akin, at hindi ko rin gusto ang trabahong ito, nakaisip ako ng solusyon. Tumingin si Jae-hwan sa lahat ng naroroon, kung merong makakatalo sa akin sa isang one-on-one na laban, siya ang magiging bagong Castle Lord, ang unang makakatalo sa akin ang kukuha ng titulong ito. Hahaha, ngayon, iyan ang gusto kong Castle Lord, sigaw ni Kaiman, ang Lord ng South Sea Clan, yun lang ba? Wala na bang ibang kondisyon? Meron, sagot ni Jae-hwan. Mayroon kayong isang buwan para talunin ako, ngunit kapag tinalo ko kayo, sasama kayo sa akin sa loob ng 2 buwan, magsasagawa tayo ng isang ekspedisyon patungo sa Abyss, tumahimik ang buong paligid, ang Abyss Expedition, isang misyong walang katiyakan kung may babalik pa ng buhay. Kabanata 34, ang hamon sa bagong Castle Lord paunawa, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga bayolenteng eksena na maaaring hindi angkop sa ibang mga tagapakinig o manunood. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ang panunumpa ni Jurgen ako si Jurgen, at malaki ang tiwala ko kay Jae-hwan, siya ang nagligtas sa Gorgon laban sa Golden Sky Clan, kaya naman kinilala siya ng buong castle bilang opisyal na tagapagmana, bagamat ibinahagi niya sa akin ang kanyang kakaibang ideya, ang alisin ng titulong Castle Lord, at pag-isahin ang buong Chaos, na natili ang suporta ko sa kanya. Naglagay siya ng isang malaking bandera na may nakasulat, sino mang nagnanais na maging Castle Lord ay malayang hamanin ako sa isang labanan. Kabado ako habang pinapanood ko siyang umakyat sa entablado, alam kong magdudulot ito ng gulo, pero nanatili akong tahimik at nagmasid. Ang kaguluhan sa Chaos sa gitna ng karamihan, nagpahayag si Yerhin Chiver, bakit ang isang tagalabas ang naging Castle Lord, taga-Regeneration Palace ba siya, ano na ang mangyayari sa Chaos? Ito ang mga bulong-bulungan ng madla. Ngunit sa huli, kahit hindi maintindihan ng lahat ang kanyang mga layunin, si Jae-hwan pa rin ang kinikilalang pinuno. Samantala, nagkakagulo sa tarangkahan ng kaharian, papasukin niyo kami, sigaw ng mga tao. Hindi kami magpapapasok ng kahit sino, matigas na tugon ng kapitan ng gwardya. Sa loob ng palasyo, naniniwala si Yerhin na hindi gagawa si Jae-hwan ng anumang makakasira sa hinaharap ng Gorgon, ngunit nag-ambala ang kanyang pag-iisip nang dumating si Kapitan Jahir. Ginoong Prime Minister, paumanhin sa pag-abala ng maaga, ngunit ang mga pangyayari ay hindi pabor sa atin, sabi ni Jahir habang ipinapakita ang isang poster, hindi nakasagot si Yerhin, nagmadali silang tumungo sa opisina ng Castle Lord.
Ang sorpresa sa opisina nang buksan ni Yerhin ang pinto, sinalubong siya ng nagtatambakang mga papel. Galit na lumapit si Yerhin sa mesa, "Aking Panginoon, kailan mo babalak tapusin ang mga trabahong ito? Huwag ka nang magpanggap na nagtatrabaho." Ngunit nagulat siya nang lumingon ang nasa mesa, hindi si Jae-hwan, kundi si Inspector Carlton. "Ano ang ginagawa mo rito? Akala ko ay nagpapagaling ka," tanong ni Yerhin. "Pinatawag ako rito ng Castle Lord," maikling sagot ni Carlton. "Aking Panginoon, nasaan ka na naman?" Galit na sigaw ni Yerhin na umalingawngaw sa buong gusali. Ang pagsasanay at ang magnanakaw sa kabilang dako, sunod-sunod na nawawasak ang mga rebulto ni Carlton. Ginamit kasi ni Jae-hwan ang mga ito bilang target sa kanyang pagsasanay. May mga rebeltong Carlton na may galame, undead na bersyon, at mga malulungkot na mukha. "Hoy bata, alam mo ba kung gaano kamahal ang mga koleksyong yan?" Saway ni Chang Heo, paborito yan ng mga kababaihan. "Marami pa niyan sa ospital kung nasaan siya," biro ni Jae-hwan. "Nga pala, tanda, mayroon akong bagong teknik." Naghanda si Jae-hwan, napansin ni Chang Heo ang pagbabago sa kanyang tindig. "Interesante, mas banayad ang kilos mo ngayon. Kung titingnan ko ng mabuti, tila naiimpluwensyahan ka ng aking technique. Ano ang ipapangalan mo riyan?" "Ah, alam ko na, bakit hindi Cheong Heostab?" mungkahi ng matanda. "Gusto mo bang gamitin ko ito sa'yo?" hamon ni Jae-hwan. "Anong sabi mo, naging mapagbigay lang ako kaya ka naging arogante?" sigaw ni Chang Heo. "Ngayong araw, tatalunin kita upang ako ang maging Castle Lord." Ngunit bago pa sila magpang-abot, may isang malakas na atake ang pinakawalan ni Jae-hwan. Mabilis na tumalon pa itaas si Chang Heo para umiwas, at tumama ang atake sa pader sa itaas, na nagdulot ng malaking pinsala. Ang pag-atake ni Yong-yun biglang may bumagsak na tao mula sa butas sa kisame. Ang katawan nito ay bumubuga ng kuryente at nawalan ito ng malay. "Teka, hindi ba ito si Yong-yun, ang Lord ng Thunder God Clan?" gulat na tanong ni Chang Heo. Bago ito nangyari, nagtatago si Yong-yun sa itaas ng training ground. "Sigurado ka bang nandyan ang Castle Lord?" tanong niya sa kanyang tauhan. "Opo, sir, positibo," sumilip si Yong-yun sa isang butas. "Ito na ang pagkakataon ko para maging bagong Castle Lord." Bulong niya habang naghahanda ng isang palihim na atake. Walang saysay ang dangal kung patay ang kalaban, ang asasinasyon ang tunay na sining ng labanan. Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa siya makakilos, tumama ang atake ni Jae-hwan sa kanyang kinalalagyan. Nang magkamalay si Yong-yun, bumungad sa kanya ang mukha ni Chang Heo. "Dr. Chang Heo, ano ang ginagawa niyo rito? Ikaw na mahilig sa palihim na pakulo, alam kong darating ang araw na ito," sabi ni Chang Heo. "Sino ba ang nilalang na yan?" tanong ni Yong-yun habang nakaturo kay Jae-hwan. "Siya ang Gorgon Castle Lord, wala pa akong naririnig tungkol sa kanya sa buong Chaos o kahit sa Great Realm," giit ni Yong-yun. "Hindi counted ang pagkatalo ko kanina. Inatake mo ako nang hindi ako handa," sigaw ni Yong-yun kay Jae-hwan. "Napakawalang katarungan mo para tawaging Castle Lord. Ikaw pa talaga ang may ganang magsalita, ikaw itong mag-a-assassinate sa kanya." Pambabara ni Chang Heo. "Sige, ibuhos mo na ang lahat ng lakas mo," hamon ni Jae-hwan sa kanya. Dahil sa inis, mabilis na sumugod si Yong-yun gamit ang kanyang dalawahang punyal na parang gunting. Umiikot siyang parang buhawi, winawasak ang bawat sahig na madaanan, ngunit bawat saksak niya ay madaling naiilagan ni Jae-hwan. Sa gitna ng galit, inilabas ni Yong-yun ang kanyang lihim na alas, humaba ang kanyang buhok at lumakas ang kuryenteng nakapalibot sa kanya. "Divine Thunder Strike," sigaw niya. Nag-ipon siya ng napakalaking enerhiya. "Tatalunin kita sa isang atake lamang." Ngunit sa isang kisap mata, biglang naglaho si Jae-hwan at lumitaw sa likuran niya. "Alam mo ba kung ano ang problema sa teknik mo?" bulong ni Jae-hwan. "Masyadong matagal ang charging time." Isang nakakasilaw na liwanag ang muling sumabog. Matapos ang labanan, bumukas ang pinto ng palasyo. Pumasok si Yong-yun, ngunit sa pagkakataong ito, nakayuko siya at sumaludo kay Jae-hwan. "Naglibot na po ako sa buong paligid at ipinahayag ko na ang Lord ng Thunder God Clan ay hindi mapapantayan ng lakas ng Castle Lord," ulat niya. "Magaling," natatawang sabi ni Chang Heo. "At ngayon, maghanda ka, Jae-hwan, dahil simula pa lang ito ng pagdating ng mga mas malalakas pang kalaban na haamon sa iyong trono." Ngumiti si Chang Heo habang pinagmamasdan ang bagong Castle Lord na handang harapin ang anumang unos.